Magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan natin ito ho, ang si VP Sara, pinusit na sina SMR, si Speaker Martin Romualdez at si Congressman Saldico. Bakit naman po niya yun ginawa? Di ba kailan lang naglabas-labas nga siya ng video na inaatake niya nga itong Kongreso kasi meron siyang yung mga revelasyon niyang ganyan. Oh. Ang totoo, yan po ay isang tawag dito, kumbaga pambubuli na parang tipong, sige, meron akong hawak laban sa'yo. Masisira ka dito. Yung ganon. Pag inilabas ko to, yung ganyan. Ito ho yung atraso kasi ni Sara, pakinggan nyo sa Saldico. Sa issue ng confidential funds. Okay. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong, ituloy nyo yan. Meaning, yung confidential funds. Dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami. Dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. At tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget? Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Correct. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkutan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban. Ito naman binanggit pa yan. Ayaw nga niyang mabanggit yan yung mga pagkukulang niya Ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. Boom! Saan siya pumapasok? Grabe ka, Sara ha? Bakit hindi ka pumapasok sa trabaho? At baka naman sa OBP kasi. higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat. Cut ko muna. Naalala ko pala nung kami nila Laitera, ni Go Philippines, nandun kami sa House. Sa Kongreso, nagko-cover kami noon. Ngayon, sinubukan namin pumasok doon muna sa isang, kasi naka-recess, break yung kabila. Punta kami sa isa, sa DepEd, sa education. Alam mo, sabi ng mga tao doon, may backlog sila, marami, pa kasing hindi napipirmahan. Kasi po, mabagal daw po, slow daw po si secretary. Akala ko kung sino secretary, tinginan pa kami nila Laitera. Sino secretary? Nag-internet pa kami. Hindi si Sara talaga yun. Siya ang DepEd secretary. Ibang klase rin talaga si Inday. Grabe. Nakapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. Briefing suspended. Ayun.
Diyan nag-suspend, tapos nagwala na dyan si Marcoleta. Ito naman ho yung video ni Sarah. Okay? O Bratinella o spoiled brat. Oh. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Okay, so yun ang sinabi ni Puset. Hawak lang daw po ni na SMR at ni Saldico. So ako naman ho nag-research. Hinanap ko naman po, sino ba to si Saldico? Okay, so nalkal ko sa website nila. Siya po ang chairperson ng Committee on Appropriations. Okay, ngayon, ito yung kanyang FB account. At ang members po ng committee na yan, eto po, kilala nyo naman siguro gaano kabusisi itong si Ed Selagman. Diba? And then, eto hong eto wala na to, patay na to, diba? LPG Barsaga. Eto sikat ito nung pandemic si Eming Pascual ng mayor dati ng Gapan, Nueva Ecija. Ngayon, ito naman ho yung mga members, okay, ng komite. So, suma total, meron silang 138 or 139 members. Okay. Now, meron hong nilabas ng sulat kanina si Sarah. Sabi niya, Honorable Ferdinand Martin Romualdez, Speaker, attention, Saldico, the Office of the Vice President has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations. Yan. So, ibig sabihin, SMR, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na nag-submit po kami sa tanggapan ni Elizaldico ng Committee on Appropriations ng lahat ng mga kinakailangang mga dokumento. Okay? Kabilang na din daw po yung detailed presentation ng proposed budget nila para sa taong 2025. I have also articulated my position on the issues outlined in my opening statement during the previous hearing on August 27. We differ entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our budget proposal of the upcoming year. Yun. Diba? Inulit na naman niya. So kapag kayo na piso budget o na reenact lang yung budget ninyo, huwag niyong sisihin ng Committee on Appropriations. Diba? Kasalanan nyo, hindi nyo hinaharap yung mga magtatanong eh. Medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction. Kaya pala, yung mga budget nyo sa Davao City, hindi nyo ginagastos. Ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Okay. So, ito yung sinasabi niya. Yung National Expenditure Program ng 2023 daw ay minilaan na 5 billion, 5.9 billion para sa construction. Okay. So, pagdating rito sa GAA, okay, sa GAA, ito na yung final talaga na budget. Okay, naging 15 billion
604,136,000 pesos para po sa construction, replacement, and completion of kindergarten, elementary and secondary school buildings. Okay, pareho rin nandito. And the technical vocational laboratories installation or replacement of disability access. Okay, so medyo nagbago na rito, nawala na yung disability access, nadagdagan na rito. Facilities such as but not limited to ramps, handrails, tactile paving, and end-of-tree facilities in compliance with the accessible universal design principles set by the DPWH. The construction of the water and sanitation facilities and site improvements such as school ground site leveling, demolition of obstructions and unsafe structures, and constructions of drainage, blah, blah. So, ibig sabihin, dito po sa nag-increase ng 10 bilyon kasi po, dumami po yung scope of works. Dito sa kanilang hiningi kasi, dito, ito lang po for the construction, replacement of kindergarten. In the first place, why you need to replace a kindergarten? Di ba? O yung building, ganun. Elementary and secondary school buildings and technical vocational laboratories. Di ba? Ito pong technical and vocational laboratories, kailangan po ito ng K-12. Di ba? O, dyan sa DepEd. Isipin nyo, napakaliit po ng budget na 5 bilyon sa buong Pilipinas, considering po napakalaki po ng ating backlog. Pati ho yung pag-backlog sa mga classroom at yung kailangan natin na maipa-repair yung mga nagiba ng bagyo, yung mga na-damage ng bagyo na mga eskwelahan. Yan po yung kanilang hinihingi na pondo. Ito yung kanilang programa. Bakit naman po, BP, napakaliit po ng inyong hinihinging pondo? Diba? Tapos ang ending nito, hindi nyo magagawa. Hihingiin nyo na naman yan sa susunod na taon. Diba? Ang tanong, ano ang masisimulan sa liit ng pondo kung buong Pilipinas yan? So, ibig sabihin, marami pong lugar ang mapagkakaitan dahil kulang ang budget. Yung magpatayo ka ng isang eskwelahan, maabot na ng 1 bilyon eh. Kompleto na po yun, ang katulad ng binabanggit dito. Kanina nang pinakikinggan ko po ito, sabi ko nga, uy, teka, grabe ha, it sounds convincing itong sinasabi ni Sara. Kasi ang ginagawa ng mga kongresista, in reality, mahilig rin po yung mga damuho na yan sa kickback. Di ba? Yung mga kongresista, marami dyan, mga buraot. Ang kaya nga kapag ka nagpagawa ng kalsada, every 3 years, kailangan expired yung kalsada. Bakit? Diba? O kaya nagpupulbos-pulbos na. O, kasi nga, dahil nga po sa kickback. So, ang sinasabi niya rito, may pumunta dyan sa kanya, hinihingi po yung entire 5 billion, pwede po bang hingiin yung budget na ganon? Diba? Hindi ko po niro-rule out yung mga corrupt na kongresista. Bata pa ako, naririnig ko na yung mga katarantaduhan yan. Pero ito yung ating pinag-uusapan. Pwede po bang hingiin yung budget na BP, amin na lang yan. Pangalanan mo kung sino yung humingi na yan. Pupunta doon, tapos sabi siya, amin na lang yan. Diba? Ang alam ko lang po sa ganyang kalakaran ay ito. So may budget, ang isang eskwelahan ay may kailangan gawin ng isang eskwelahan. Ilalapit ito sa isang kongresista. Ang kongresista naman ngayon ay hihirit ito na maipagawa yung proyekto na yan ng eskwelahan. Diba? Tapos pupunta ngayon doon sa DepEd. Kasi nasa DepEd yung pondo niyan eh. Oh. So ngayon, tong DepEd ngayon, magkakaisa sila, pag-usapang korupsyon, di sige, papuntahan natin yan, paggagawa natin yan, may budget kami dyan. Eto na. Si congressman ngayon ang hahanap, kasi lugar niya yan eh, ng contractor. Tama. Yan. Diyan na sila magkaka-kickback niyan. Ang budget, since galing sa OVP, yung nagbigay ng budget sa kanila, aambunan nila ito ng balato. Okay? So, kung ang construction po, ang kailangan mo diyang gastusin ay 60-40. Pag mabilis ang mga tauhan mo, efficient, panalo ka. 60% po dyan ay, kasi 60 yan, materyales, tapos yung 40% labor. Pag kupal yung mga trabahador mo, baliktad yan. 60% ng labor, 40% ang mapupunta sa materyales.
Okay? Kakanain pa. Yari na yung quality. Okay? Ganun po naman ang kalakaran dyan. Kaya nga mapansin nyo, ang pictures ng mga politiko, siksikan, magmula barangay chairman, lahat ng nakinabang, hanggang sa kongresista, DepEd secretary, o kung sino mang secretary ng isang ahensya, nandun, siksikan ang mga pictures nila. Yan po kasi yung mga nakinabang sa budget na yan. Tapos sa publicity, sila pa rin yung makikinabang na may proyekto sila. Okay? Pero dito ho ko duda. Paano mangyayaring 5 billion lang? Ang daming trabahong yan. Pagpapatayo ka ng eskwelahan. May laboratories pa. Ano kala nyo sa laboratories? Lamesa lang, tsaka upuan, tapos karatula, laboratory room. Walang laman sa loob. Ito pala, talagang in-itemize dito, in-specify dito kung ano-ano yung paggagamitan. Well, this is justify yung 15 billion. Okay? Sarah, ano pa? So, sinabihan ko yung isang congressman, Pangalanan mo yan, si Martin Romualdez, na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So may iintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? Ito yung mali niya rito. Hindi niya po kasi rito na ipresenta ano ang nangyari doon sa 10 billion at anong nangyari doon sa original na 5 billion. 'Di ba? All in all, anong nangyari sa 15 billion? Yun ang mali rito ni Attorney Sara Duterte. 'Di ba? Dapat inimbestigahan niya tong ng maigi. Kumuha siya ng mga COA reports. So, kung ano pa man, it's too early mga kababayan kasi to do that. Hindi pa tapos ang hindi pa tapos po yung pagsasubmit ng mga budget ng ganyan. Yung mga liquidation yan. Pero meron na pong mga makikita silang submitted po sa COA. Okay? Kasi minsan maabot na second quarter yan. Iba nga, halos ang taon pa bago nila makompleto. Kasi yung mga trabaho, hindi pa naman nakukompleto. Diba? So, continuing yan. Ina-update nila ang COA dyan. Pero at least, may makikita ka na. Nandun na yung proposed budget for this project. Diba? Kung walang nakasubmit na ganyan na para dyan sa amount na yan, saka ka ngayon magwala na saan napunta, lalo na pagka walang naibalik, di ba? At saka, isa pa ho, yung pera na yan, hindi po mahirap yan hanapin. Alam niyo ho kung bakit? Office of the DepEd Secretary po ang may hawak dyan. Pwede niyang, time niya yan eh. Pwede rin niyang rin matanong niya yan dito po kay Angara. Di ba? O baka may hindi kami nakuha ng dokumento. Bakit hindi, bigyan niyo naman kami ng mga dokumento dyan, gusto namin may scrutinize. Kami yung may-ari ng budget na yan dati, 2023 yan. Gusto namin makita ano na nangyari doon. Kung may project bang nagawa. Sabi niya, hindi daw siya pumayag. Di wala perang nawala. Ang sinasabi niya, nagdagdag ng 10 bilyon. Patunayan mo na yung 10 bilyong yun, kinuha. Di ba? Sa pagkakaintindi ko sa kanya, parang ang nasa isip nito, ang pera ay nandyan lamang sa isang arinola na pwede kang humingi at ibigay sa'yo. At pwede mong sabihin, hindi pwede, no, may magagalit. Tama, di ba? Ang daming prosesong pagdadaanan yan. Hihingi sila ng budget. Ano yan? That's realignment. Bawal po yun. 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin.
Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation. Okay, eto muna. So ito yung, again, ito na naman po yung hinihinging budget. 19 billion, 19.5 billion. Ganon na naman uli yung nakalagay, di ba? Pagdating daw po rito sa year 2024, nadagdagan na naman. Okay. Ganito nga kasi yan eh. Kung nakita nila na yung ibang mga yung budget ng DepEd, nakita nila na, oops, parang hindi ito yata akma ito para sa inyo, hindi nyo magagawa ito. Mas maganda kasi ito yung priority. Ilipat natin dito. So, lumilito po sa buong budget po ng DepEd o ng anumang ahensya ng gobyerno. Kung ano yung hinihingi doon, doon lang naman nila nilalaro yan. Kumbaga, isinasaayos nila o nire-rearrange nila yung items ng mga pondo. At kung sa tingin nila, napakaliit naman ito. Naalala nyo noon si Leni Robredo nagka-problema sa ganyan? Nagulat yung mga mambabatas, napakaliit naman ang pondo ninyo. Diba? Ano sabi nila? Dapat taasan ninyo. So, mangyayari dyan, kukuha sila ng pondo galing sa iba, dadagdag nila. Pero yung kabuuan po ng entire budget na hiningi po for that year, yun po ang hindi pwedeng taasan pa ng mga kongresista. Okay? Kaya ang ginagawa dyan ng mga kongresista, mga kapatid, naglalagay sila mula pa noong time ni Duterte hanggang ngayon, naglalagay po sila ng unprogrammed budget. At ginawa na naman nila yung tradisyon. Yan po ay labag sa bata sa Constitution kung tutuusin. Kagaya nitong 2024 budget, meron tayong 500 billion na unprogrammed budget. Yun po ay labag sa batas. Kaya lang, question yan sa Korte Suprema, wala pa rin naman na nangyayari. Now, nagagamit naman nila ngayon itong 500 billion dyan naman po sa mga nabibiktima ng mga kalamidad. Dahil extraordinary yung impact ng global, climate change sa ating bansa. Yung dating di binabaha na. Di ba? Pag nagtag-init, grabe naman ang sunog. So, kahit pa paano nadya-justify. But again, under the rule, hindi pwedeng mas tumaas pa yung aaprubahan nilang GAA, yung final version nito, na pipirmahan ng presidente, hindi dapat ito mas tataas pa dun sa original na total amount na sinubmit ng presidente.
sa Kongreso for budget deliberation. Okay? Si Sara naman, hindi niya alam ang nangyayari yata na bakit itong hinihingi namin. Sa kanya kasing isipan, kung ano hiningi namin, yun lang. Wala na kayong dapat baguhin. Or doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Parang namulutang yung utak niya, no? Pwede mo sabihin na galing sa House version. Di ba? Parang House version. Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. Oh, yun yung sinasabi ko. 'Di ba? Na kung sa tingin ng mga kongresista, hindi nyo kailangan dito. Hindi hindi ito dapat pang priority. Dapat ito yung maging priority kasi ito talaga yung kailangan. Lalo na ito yung priority ng Pangulo, yung ganon. So, ililipat po nila. Kaya nga sinasabi diyan from 6.5 billion into 1.5 billion kasi ini-inject po yun saan kung ano ang sa tingin nila na mas dapat paglagyan. Ang Senado ginagawa rin yan eh. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM. Ang tanong, anong ginawa niya rin sa 9.8 million na naiwan under the discretion of DepEd? Walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Ito naman dyan ang hindi naman ako naniniwala. Kapag sinabi po natin na bicameral, it's a bicameral conference committee. It's like a hearing. Ito po ang ginagawa po dyan, merong mga representante ng Senado at ng Kongreso na sila po ngayon ay uupo, they will sit together para po i-patch yung kanilang mga alin ba yung mga versions na hindi natin napagkasunduan dito, yung may mga differences tayo. So because they need to come up with one version. Magkasundo sila doon. Or else, pag lumagpas sila sa tinakdang petsa at oras, reenacted budget tayo. Hindi na kailangan ng presidenteng pumirma. Reenacted budget tayo. So, hihintayin po natin yung after Christmas, until New Year's break, pagbukas uli ng bagong sesyon, di ba, magpatawag ang presidente ng Pilipinas ng special session para talakayin at i-finalize ang susunod ng budget ng kasalukuyan ng taon. Kung ngayon ay 2024 at nagkaroon ng deadlock, hindi sila nagkasundo. Then sa 2025, January, pwedeng magpatawag si PBBM ng special session specifically for the budget only. Okay? Ganun ho yun. Sara, parang walang alam. Kaya nandun pa rin, naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. Paano ka nakasigurong silang gumawa nun? In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd,
Kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair. Kasi unang-una, hindi naman kayo yung talagang, ito yung mali nila eh. Ito obviously, hindi sila kumuha rito ng, tawag dito, hindi sila kumonsulta sa taga-DPWH, papaano ba yung gagawing construction dito, di ba? O hindi sila kumuha ng opinion from someone, ng engineer dyan ng DPWH, para ito yung magsasabi ano yung gagawing construction dito, anong klase, di ba, gaano kalalim, yung mga specification. Siguro sa kanila, basta naglista sila, ito magpagawa tayo ng eskwelahan dito, ganito yung gusto kong model. Tapos pagdating dun sa mga eksperto, di ba, ay hindi pwede. Kasi kailangan nating i-test yung lupa. Hindi pwede maglalagay tayo ng 2 o 3 palapag na gusali dyan base sa specification. Tapos hindi natin nalalaman yung lupa pala dyan malambot pala. Tinabon lang pala yung lupa doon. Di talaga yan natural. Ano pala yan? Pagitan pala yan ng dalawang bundok. Di ba? Na tinabunan lang ng lupa. O baka galing sa landslide yung lupa doon. So malambot. Di ba? So kailangan nilang i-test. Maraming kailangan gawin. Akala yata ni Sara, ganun-ganun lang magpagawa eh. With respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So Yeah. be it as it may, How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When that gap Ito yung problema rin sa kanila, sa mga alagad ni Sara dun sa DepEd. It's easy to say, I'm not privy to that, blah, blah, blah. But hindi nyo inalam. Kasi kung may pupugutan ng ulo, kayong mga taga-DepEd ang pupugutan ng ulo. Putay na pera nyo yan. Ganun-ganun nyo lang pinababayaan. came out, when the gap came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon Wala ka na masabi. confirmation na kinuha nila. Yung Kinuha daw nila. Kinuha daw nila. Pero ang kanyang pinipresenta doon is the listahan. Come on, Sarah. budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Oh, Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. maganda bukas. May part 3, part 2 ito eh. Okay? Ito naman ang sabi ni Manix Dalipe. More than just allegations of mismanagement, she may be held liable for graft. Laka, i-impeach ka na. For possible violation of the anti-graft laws. If she cannot adequately explain and justify the adverse findings, if the COA does not accept her explanations and justifications. Correct. Diba? Patay ka ngayon. Akala ko ni VP Sara rito, nakabanat na siya ng maganda. Pero alam niyo, what I'm expecting is this. Sa bagay na to. Ang ini-expect ko po rito, marami na naman po ritong mga counterpart natin sa kanilang kampo na todong paliwanag. Ayan po si VP, kahit hindi marunong magpaliwanag. Raratsada lang. Ayan po mga kababayan, talaga pong may malasakit si Inday. Talaga pong binanatan niya ang Kongreso. Yung kampo ng mga buwaya. Take note, si Digong galing Kongreso, si Pulong taga-Kongreso. Hindi po yan mga buwaya. Yan po yung mga eagle. Lintik. O siya, sige. Bias nga po muna tayo mga kapatid. Yes, it's a blame game. That's right. Diba? Ay nako. Sabi ni Ray, Gunggong channel na ito. May, maklayaan na nga. Makalayas na nga. Bye-bye. Ay nako. O siya, sige ho. Maraming salamat sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Alas 8 na, baka magla-live ngayon ni Sigo Philippines. Alright? Thank you.